Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Veritas YouTube channel. Kung hindi po kayo naka-subscribe sa bago kong YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. At regular ninyo pong abangan ang aking mga talakayan dito po sa Veritas. Mga kabunyog, grabe ano. Napanood nyo naman siguro yung ano kanina, hmm? Yung hearing ng Justice Committee kanina, ano? O di ba sabi ko sa inyo, mahuhubaran si Sara dito sa April 22 na hearing ng Justice Committee. Sabi ko, mas matindi pa ito doon sa April 14, di ba? Tama ko? Oh. Dito, pinag-usapan yung unexplained wealth, yung hindi yung paglubo, paglaki ng mga yaman ni Sara Duterte at ng asawa niyang si Manscarpio. Ha? At dito talagang pinakita ng mga ng mga reliable sources, mga ahensya mismo ng gobyerno na sila talaga ang in charge sa mga pinag-usapan kanina. Halimbawa yung SALN, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ombudsman talaga ang ano diyan, ang may expertise sa bagay na 'yan. Kaya kanina umattend si Ombudsman Boying Rimulya, kasama niya yung mga tauhan ng ombudsman, pero umalis din siya kasi ang dami niya ring ginagawa. Iniwan niya yung tauhan ng ombudsman, pero ang galing ng presentation din kanina nung babae. Pinakita nung representative ng ombudsman na si Sara Duterte ay ang laki ng kanyang ang paglubo ng kanyang assets mula sa 7 million lang noong 2007 ba 'yon? Tapos nung 2024, 2024 ano na, 88 million na. Pero marami nang nalula kaagad doon. Pero hindi, nang pinakita ng AMLAC yung grabe, 6.7 billion na transactions ni Sara Duterte at ng asawa niyang si Manscarpio. Kaya pala talagang talagang pilit nilang pinipigilan yung pagdinig na yan ng Justice Committee ngayon. Alam na ng ating mga kababayan. Bakit pinipilit nilang humingi ng temporary restraining order, TRO, sa Korte Suprema? Gusto nilang ipatigil yung gagawin ng Justice Committee, di ba? Oh, yun na pala ang dahilan. Ayaw talaga nilang ma-expose sa publiko. Gusto nila na yung Korte Suprema ay maglabas ng order o TRO, temporary restraining order, para ipatigil yung ginagawa o yung gagawin ng Justice Committee ni Congresswoman Beatrix Listro. Salamat na lang ang Korte Suprema hindi naman naglabas ng TRO. Kaya sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, in the absence of a temporary restraining order from the Supreme Court, tuloy. Tuloy. Kaya sinugpi na ang ombudsman, sinugpi na ang AMLAC, sinugpi na ang SEC, no? Sinugpi na sila para ilabas ang mga ang mga records nila. Hmm? Na mayroon sa kanilang posisyon. At kanila present talagang nahubaran talaga si Sara kanina. Kaya yung mga hirap na hirap sila ngayon. Hirap na hirap silang sagutin. Si Rowena Guanzon, yung dating kakampings na DDS na ngayon, walang magamit na issue kundi, hindi totoo yung hindi totoo yung sinabi ni Trillanes kasi yung SM na yung branch daw ng BDO sa SM, binuksan daw yan, 2012 yata, ang sabi daw ni Trillanes, 2011, yun na lang yung issue na kaya nilang ganun na lang. Samantalang AMLAC na mismo, Anti-Money Laundering Council, kinumpirma yung mga sinabi ni dating Senador Sani Trillanes. Sabi ng AMLAC, totoo yan, confirmed. Ano yun eh? O sinong papaniwalaan mo? Yung AMLAC o si Rowena Guanzon? O dun pa lang wala na sila eh. O tapos mayroon naman ngayong lumalabas na naman. Si Ungab, yung congressman ng Davao City, sabi nila, ay dapat hindi sinama doon sa dapat daw doon daw sa mga pinakita ng AMLAC, hindi daw sinama yung 2009, 2010 hanggang daw 2021.
Dapat yung 2022 lang daw hanggang 2024 o 26. Kasi yan lang daw yung covered ng panahong Vice Presidente si Sara. Bakit naman daw sinama na yung 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, mga ganon. Dapat hindi na daw yun sinama. Talagang itong mga DDS na to. Sagutin nyo kasi yung issue. Ha? Totoo ba na ganun kalaki yung mga amounts ng transaksyon ni Sara? Yun ang sagutin nyo yung issue. Alam nyo, itong mga DDS na to, nang nilalabas na ang mga ebidensya testigo kay Sara, katulad nun, nung pag-appear ni Ramil Madriaga, ang dami ni Ramil Madriagang binunyag, mga pera. Anong sagot ni Sara? Ang sinagot ni Sara na issue yung tungkol sa kanyang pag-aaral ng abogasiya sa San Sebastian na hindi niya daw dinaya yun. Hindi yun yung issue. Ang nakita ng mga DDS yung painting. Ha? Yun ang nakita ng mga DDS, yung painting. Oh, yan yung issue sa kanila. Tapos ngayon na naman kanina, ang titindi ng pinakitang mga transactions ni Sara, bilyon-bilyon. Tapos hindi yun sinasagot ng mga DDS. Ang issue nila, sabi nga ni Rowena Guanzon, ano daw? Yun daw SM, hindi pa naman daw bukas yung BDO doon. Pangalawa, sabi naman ni Ungab, dapat daw hindi na sinama yung mga transactions ng AMLAC sa 2010, 2011 hanggang 2021. Kasi dapat nung Vice President lang daw si Sara. Pero ang tanong, ba't hindi nyo sinasagot? Ang lalaki ng transactions ni Sara Duterte at ni Manscarpio, yun ang sagutin nyo. Ang daming pera. Ano yun eh, linalayo ninyo ang issue eh. Yan ang problema dito. Hindi nyo talaga kayang sagutin ang issue na to. Kaya kung ano-ano lang ginagawa eh. Talagang gusto mag-apply ng TRO, hindi naman pinagbigyan. Nang hindi pinagbigyan ng Korte Suprema, pati si Manscarpio doon sa Quezon City Regional Trial Court, nag-apply pa rin ng TRO, hindi rin pinagbigyan. Forum shopping na yun eh. Kung saan-saan ka na lumalapit, bawal yun. Tapos nakailan na ngayon na petition sa Korte Suprema, pang-apat na. Para lang i-TRO ang Justice Committee at ang Kamara. Wala yan. Ano yun eh. Ang malinaw dito, nahubaran si Sara. At hindi lang nahubaran, kita natin durug na durug. Tapos ngayon, biglang aalis. Aalis bukas. April 23 to May 15. Mag-a-around the world si Sara sa Europe. Babalik pa kaya yan? Babalik pa kaya yan? Ay grabe mga kabunyog, mga kabayan. Grabe yung nangyari kanina talaga. Hindi lang nahubaran si Sara. Durug na durug. Talagang nakita ngayon ng mga tao, ng sambayan ng Pilipino, na hindi totoo na mahirap ang pamilya Duterte. Hindi totoong mahirap. Pinatunayan mismo ng AMLA kanina, yung present ni dating Senador Sonny Trillanes, galing lang sa isang drug lord na si Sammy Uy, itong pinaghihinalaang drug lord na si Sammy Uy, 181 million, manager's checks, lahat ng pamilya Duterte binigyan ng pera. Si Pulong, si Baste, si Kitty Duterte at ang ina nitong si Hanilet, si Sara, si Manscarpio, si Digong, lahat sila. 181 million. Nung una, ang sabi, gawa-gawa lang yan ni Trillanes, issue lang yan. Hindi. Pinatunayan ng AMLA kanina, tinanong kanina do you confirm itong mga present ni dating Senador Sonny Trillanes? Sabi nung AMLAC na nandun kanina, yes. Yes, Mr. Chair. Kaya pala galit na galit si Duterte kay Trillanes dun sa hearing, di ba? Babatuhin sana nung mic, kaya pala galit. Ang na-expose dito, hindi lang si Sara, yung buong pamilyang Duterte, parang mafia. Grabe, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang nakita ng sambayan ng Pilipino kanina. May ano ngayon, tahimik ang mga DDS, nag-iisip pa kung anong isasagot na ano na naman gagawin. Nag-iisip na naman sila kung anong gagawin. Di ba ito yung sinasabi natin? Kung tinuloy na nila yung impeachment noong 2025, hindi ito mangyayaring ganito na nahubaran sa tao. Kasi noon, wala namang ganitong hearing sa Kamara eh. Diretso na sa Senado. Ang gusto sana noon ng mga complainants at ng Kamara, nung prosecution, doon na sa Senado.
Ay problema nila, nagreklamo sila eh. Sabi nila wala daw due process kay Sara, hindi daw binigyan ng pagkakataong masagot sa Kamara pa lang. Diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Tapos si Chis Escudero hindi kaagad nag-proceed sa trial, forthwith. O, okay. O ang ginawa ngayon, kahit diniklarang unconstitutional, inulit yung impeachment. At sa pagkakataong ito, nagkaroon na ng hearing sa Justice Committee. O, kaya lang nang binibigyan si Sara ng pagkakataong mag-defend, hindi naman uma-attend. O, pero tuloy yung Justice Committee. Ngayon, pinakita ang mga ebidensya at testigo, nahubaran tuloy si Sara. So, nahubaran. Hindi nga lang hubad, durog na durog. Kaya mas matindi pa ito pagdating sa Senado. Kasi doon sa Kamara, hindi binusisi, pinakita lang. Hindi binusisi, bawal. Bawal yung probing questions, clarificatory lang ang ginawa. O lalo na pag binusisi na yan sa justice ay sa Senado, sa trial sa Senado, bubusisiin yan. Yung bank accounts, pwede nang isumpi na yan sa Senado. Yung bank accounts. Kanina kasi AMLAC lang yun eh. Anti-Money Laundering Council lang yun. Yung bank accounts, pwedeng isumpi na sa Senado sa trial. O sige, mas makikita na ngayon. Mas malaki pang pera ang mga makikita natin dyan. Kaya kanina, nahubaran si Sara, ah, hindi lang nahubaran, durug na durug pa. Matindi. O di ba tama tayo? Ganun talaga naman ang sabi natin, di ba?